Mabigat sa kalooban ko at talakayin sa plenaryong ito ang hindi mga kanais-nais at hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa industriyang malapit sa aking puso. Makailang beses na rin akong tumayo para ipaglaban ang naghihingalong film industry dahil naniniwala ako sa galing at talento ng ating mga alagad ng sining sa Pinilakan Tabing. Okay lang sa kanila na may nagpapakamatay, okay lang sa kanila na nalunlun sa utang ang pamilya dahil may na-add. Easy access to vulgar, explicit, and pornographic content on streaming platforms, particularly on Viva Max. Naninindigan ako upang bigyan ng wakas ang ganitong uri ng kabuktutan sa ngalan ng ating mga kabataan. Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, my dear colleagues, I rise before you in a matter of collective and personal privilege. Mabigat sa kalooban ko at talakayin sa plenaryong ito ang hindi mga kanais-nais at hindi katanggap-tanggap na nangyayari sa industriyang malapit sa aking puso. At bahagi rin ako ang industriya ng pelikulang Pilipino. Makailang beses na rin akong tumayo para ipaglaban ang naghihingalong film industry dahil naniniwala ako sa galing at talento ng ating mga alagad ng sining sa Pinilakan Tabing. Ngunit sa pagkakataon ito, labis kong ikinalulungkot na ipabatid sa inyo ang usapin na ito. I rise today to express my deepest concern and strongest condemnation over the proliferation of and easy access to vulgar, explicit, and pornographic content on streaming platforms, particularly on Viva Max. Mr. President, the Philippines is a nation deeply rooted in moral values, family traditions, and respect for human dignity. However, these principles are being challenged by platforms that prioritize profit over social responsibility. Viva Max, a subscription-based popular streaming service, has gained attention not for its meaningful and family-oriented content, but for inundating the digital space with films and shows filled with graphic, sexual, and exploitative material. While I acknowledge the importance of artistic freedom and creative expression, these should come with boundaries, especially when they begin to undermine our society's moral fabric. This situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence. Buong pagmamalaking inanunsyo ng kumpanyang Viva Max na pumalo na sa 12 milyon ang kanilang subscribers as of October 10 of 2024. Bagamat may mga comedy, drama, romance, horror movies at concerts na mapapanood sa ilalim ng rebranded na streaming platform ng Viva Communications Incorporated na kilala na ngayon na VMX, ang unang bubungad sa subscriber ay ang tinatawag nilang sexy contents. A subscriber can gain access to their platform for 169 to 499 pesos per month. Article 201 of the revised Penal Code prohibits the distribution, exhibition, or sale of content deemed immoral, obscene, or indecent, covering literature, films, music, artworks,
performances, plays, scenes, acts, and shows. Ginoong Pangulo, malinaw pong batas. Malinaw na nakasaad sa batas na ipinagbabawal ang pagpapalabas ng anumang malaswa at mahalay na material na maaaring magdulot ng pagkasira ng moralidad ng publiko. May parusang aabot sa 6 na taon, multa na mula 20,000 hanggang 200,000 at pagkansela ng permit o lisensya ang sino man lalabag dito. Ngunit tila hindi sapat para mapigilan ang mga plataporma gaya ng Viva Max sa pagpapalaganap ng ganitong uri ng nilalaman. Nauna nang tinawag ng pansin ng MTRCB ang Viva Max, bunsod na rin ng mga reklamong natanggap ng ahensya sa malalaswang ipinalalabas dito. Sa isang nilagdaang kasunduan o Memorandum of Agreement noong Enero na nakarang taon, nangako ang Viva Max na mag-self-regulate. Viva Max committed to ensure that the content on its platforms are aligned with contemporary Filipino cultural values, not objectionable for being immoral, indecent, contrary to law and or good customs, injurious to the prestige of the Republic or its people, or with a dangerous tendency to encourage the commission of violence or of a wrong or crime. Ngunit, tila hindi tumutupad ang Viva Max sa kasunduang ito dahil sa isang monitoring na isinagawa ng MTRCB. Lumalabas na mga pelikulang pang-streaming platform ng kumpanya ay nababagay lamang sa mga porn sites. Mr. President, are we normalizing porn on streaming platform now? Ang mga ganitong klaseng pelikula ba ang magsasalba sa ating industriya, sa industriya ng pelikulang Pilipino? Bilang kasangga ng mga taga-industriya, kaisa nila ako sa pagtataguyod at pagnanais na mapasigla muli ang naghihingalong pelikulang Pilipino. Hindi ko pinapalampas na hindi bigyan ng pagkilala ng Senado ang mga pelikulang pinararanganan ng mga international award-giving bodies. Ito ay paraan ko upang mahikayat pa ang pagiging malikain at linangin ang talento ng ating mga kababayan. Hindi po ito usapin ng censorship, kundi ng proteksyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na laban sa mga ganitong klase ng content online na sumisira sa kanilang moralidad at pananaw sa buhay. Wala po ako nakikitang redeeming values na mapupulot ang mga manonood, kundi ang pagsilbihan ang mga tumatangkilik ng kalaswaan, kawalan ng respeto sa dignidad ng tao at pagkakitaan ang ganitong klase ng pelikulang ipinalalabas sa streaming platform. Mr. President, ang binabayad lang po sa mga artistang gumaganap dyan sa Viva Max, lalong-lalo na po yung mga kababaihan, ay balita ko, umagit kumulang lang ng 15,000 pesos per day. Pag-uhubad ka na kung ano-ano pa gagawa sa iyo ng direktor. They are exploiting our women, Mr. President. The normalization of such content erodes the fundamental principles of respect, decency, and empathy, which are essential for individual well-being and social cohesion. As consumers of digital content, we must be vigilant and discerning about what we watch and share. Content creators must likewise recognize their responsibility in shaping public discourse and cultural norms. Bago po ako magtapos, tulad nga ng sinabi ko kanina, 15,000 lamang po binabayad kapalit ng pagbilad ng kanilang katawan sa harap ng kamera. 15,000 pesos kada araw
At sa loob ng 2 araw ay makakagawa na sila ng isang full-length movie para sa streaming platform. Kaya hindi nakakapagtaka na madali silang makapag-produce ng ganitong klase sa loob ng maiksing panahon. Muli, Ginoong Pangulo, nais ko na bigyan na din na sa pagtayo ko dito, sa plenaryong ito, sa usaping ito, hindi ko hinahadlangan ang pagiging malikhain ng mga alagad ng sining. Naninindigan ako upang bigyan ng wakas ang ganitong uri ng kabuktutan sa ngalan ng ating mga kabataan, pamilyang Pilipino at ng ating inambayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. I would like to recognize Senator Pia Cayetano. Thank you. With the permission of the gentleman, I just was listening to the exchange, and I just like to share my input. I believe this discussion that involves the payment vehicles is important to not just take note of, but to highlight. For how many years, maybe, I don't know, a decade or so, all of these new kinds of companies, new because they're now digital, everything that has to do with online, they hide behind the cloak of, but di na namin sagot yan, hindi na kami yan, you know. And now, Mr. President, it is very possible for all of these companies to somehow just have a restriction on the payment to these companies that are not child-friendly. It's as simple as that. It's so simple. And if they refuse to do that, then we should, if there is not enough laws that restrict or penalize them, then we should penalize them. It is not that difficult for them to say na GCash payments can be made here but cannot be made to online gambling. The former majority floor leader will recall that we were both very, very against the sabong. And these are the vehicles that were being used. Okay lang sa kanila na may nagpapakamatay. Okay lang sa kanila na nalunlun sa utang ang pamilya dahil may na-addict sa online sabong na yan. So kung okay lang pala sa kanila, edi parusahan natin sila kasi nakakasira nga sila ng not just our values, no? Because yes, it's our values, but there are consequences, and the consequence is if you allow your company, your method of payment to be used in a way that we have already prohibited, then penalize them. So yun lang naman din ang sa akin. I join the gentlemen in their concern, and I will add my advocacy to it. Yan din ang ginagamit ng mga bata para bumili ng vape na bawal sa kanila. Bawal, tapos nandun din online. So it's the same. It's just a different product. I'm about to go there. It's the same. It's the same. It's just a different product, and all of these companies are empowering the youth to buy these products, these services that should be prohibited. It has become easier, and let's not deny that there are services na nakakabuti. Pero yung hindi nakakabuti, di iban. Hindi mahirap yun. Nagpapalusot lang yung mga yan. Kung sabihin nilang hindi pwede. Kung gusto nila, if there's a will, there's a way. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Madam Senator from Taguig. Before that, if I may, I just received information that if you are a Globe user and if you will access dito sa mga porn sites, YouTube for X-rated contents, they will already block the Globe user for accessing yung mga porn sites. So siguro dapat itong Smart, itong mga ibang itong Paymaya, Visa credit card, Master credit card, siguro they have to follow suit. So that's the question. What is the definition of porn? What is soft porn? What is medium porn? What is a little bit porn? I want to have the definition. Yes. Because madali sigurong sabihin na binlock yung porn na porn. What is the definition? Siguro, pakitanong na rin. Well, siguro we will have to define it probably. Siguro for me, yung hard, I do not know the
the comparison between hard and soft porn. Anyway, kayo na yan, ha? I mean, Ako, pareho lang. Pagka meron nangyari, porn na yan eh. And we're all Whether hard or veteran soft. legislators, Your Honors. We couldn't even define. So we need an expert, actually, Mr. President. And that's also my point. Then I thank the distinguished lady from Taguig and Pateros for raising this particular issue. Even the vapes, Mr. President, you can easily fool these paying apps, Mr. President. you just have to press your 18 years There's- old, they'll there's- give you there's- access. There's no second, third, or fourth line of defense in ensuring that they will only cater to those who are actually with proper age, Mr. President. Anyway, if I can, with the permission of Senator Villanueva, if I can remember, during our hearing sa Isabong, it was discussed extensively yung paano maglagay ng control yung GCash at Paymaya. But until now, hanggang promise lang sila. They said that they promised to do everything. Pero ngayon, wala pa rin tayong narinig na concrete action coming from them. So it's high time, I think, for them to be penalized, if I may. That's a good idea, Mr. President. I'm going towards that direction as being mentioned by our acting presiding officer, Mr. President. Because this representation filed several measures. SB 734, ito pong iPad Act, Indecency, Pornography, and Obscenity Deterrence Act, which increases the penalty, Mr. President, under Article 201 of our revised penal code. Yung revised penal code po, yung moral doctrines, obscene publications, and exhibitions and indecency, would the distinguished sponsor, I mean the Senate President Pro Tem who delivered a compelling privileged speech, agree, Mr. President, that it's also high time that we increase penalties, Mr. President, in this particular aspect, Mr. President? Yes, definitely. I will support any proposal by the former majority leader, Mr. President. Mr. President, kanina po pinakita yung ilang mga titulo lamang ng pelikula doon sa ano ba tawag doon? Streaming app na Viva Max. Yeah, actually- and nakita ko yung mga titles pa lang, Mr. President. It's very suggestive. I'm already distracted and concerned about it. For example, Mr. President, Araro. Araro pero wala doon sa bukid. Lahat nandun sa loob Photo. ng bed scene, Mr. President. Ang mga pictures na pinapakita. Paano naman naging connected yung Araro doon sa bed scenes kesa sa bukid, Mr. President? Doon pa lamang sa titulo, Mr. President, would you agree with me, Mr. President, na talagang ang intensyon talaga ay hindi magturo ng kung paano magtanim at magbungkal ng lupa sa bukirin? Is that correct, Mr. President? Alam mo, very innovative ang ating mga kasamahan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Siyempre, double meaning na yan. Ano, siyempre, Araro, Plowing. sa bukid yan, Plowing. meron ding Araro, sa ibang version naman, sa ibang thinking ng mga malikhaing mga alagad ng sining natin. Kaya, dun lang sa very catchy yung mga titles. Alam mo, once na catchy yung title mo, panunuorin talaga eh. Yan ang natuto ko nung ako'y nag-artista pa nung araw, no? Talaga pag medyo catchy talaga yung title, talagang manunod ka katulad ng Unang Tikim. Meron pang ganun. Ano pa yung mga ibang mga ha? Yun po, Ginoong Pangulo, ang aking nais i-point out. Dahil bata pa po ako, artista na yung aking tinatanong ngayong hapon na ito. At gusto kong matutunan, Mr. President, na yun pa lang no? Titulo pa lang, alam mo ho na naughty or that's the list that you can describe it, but more of targeting Filipinos, especially young people, to be involved and be engaged in pornographic materials, Mr. President. One last thing, Mr. President, before I leave this interpellation, Mr. President. The gentleman who is a former chairperson of the Senate Committee on Labor made mention about the possibility of
violating a lot of labor laws, He made mention about 15,000, Mr. President, pero papakita lahat. Meron po bang nagawa ang ating Department of Labor and Employment para inspeksyonin ang set nito as mandated by our laws, Mr. President, whether you talk about occupational safety and health standards at iba pang mga batas na ating ipinasa dito sa Senado, meron po bang nakukuha na pag-ibig o PhilHealth itong mga aktor, mga cameraman, mga utility guys ng mga gumagawa ng ganitong klaseng pelikula, Mr. President? Sigurado ako, Ginoong Pangulo, wala ho sila natatanggap na benepisyo, pribileyo, dahil per day po ang bayad sa kanila. Wala ho silang kontrata. So, siguro 101% ako, they do not receive any privileges or any benefits coming from dito sa mga nabanggit nyo, Ginoong Pangulo. Wala hong pag-ibig, walang PhilHealth, etc. Wala. So, Mr. President, again, glaring, in your face violations itong ating na-unearth ngayon, lalo na sa labor laws na ating mga ipinasa dito sa bulwagang ito, Ginoong Pangulo. And so we call on also our friends from the Labor Department to look into this. Baka may mga hindi lang karapatang pantao yung na-violate doon po sa paggawa ng pelikulang ito, kundi yung karapatan bilang isang manggagawa ay na-violate din. So, Ginoong Pangulo, magwawakas po ako by saying, Mr. President, that this is such a sad incident na nangyayari, Mr. President, dito sa ating bansa. Nakakalungkot habang pina-flash po dyan sa screen yung mga hindi ko maintindihan mga titulo, Mr. President. Ngunit ang para ho sa akin yung paglabag sa karapatan ng ating mga kapwa Pilipino, lalo na sa ating mga kababaihan, paglabag din at pag-abuso doon po sa karapatan ng ating mga kabataang Pilipino na inaasahan natin na mga susunod na leader ng ating minamahal na bayan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Maraming salamat sa ating Senate President Pro Tem, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Villanueva. I just like to add, itong mga naka-flash sa screens nitong mga pelikula, alam mo, once you are a Viva Max subscriber, pwede mo na ma-access lahat yung mga movies sa kanilang application, including yung mga sexy movies. Sa akin lang, sana meron another layer of security when the subscriber is accessing itong mga sexy movies na ito. Siguro, ibang bayad or dapat mas stringent ang kanilang requirements. Or siguro, hanapan sila ng ID kung talagang duda sila na minor itong mga nanonood. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Joel.